So yun na, magandang araw sa inyong lahat mga boss, and welcome back again sa ating channel. So for this video, meron tayong ginagawa dito, bali isang Samsung 43 inches Smart TV, then frameless po siya. Then yung problema nito talaga nung pag-check natin is yung problema niya ay yung ilaw ng backlight. Parang pumipitik siya, ilaw siya pero gano'n, parang lalabas yung ilaw tapos mamatay, parang mayroong spark. So mayroong spark dun sa kanyang, madidinig mo kasi yung spark kung lalapit mo yung tainga mo dito sa kanyang case, no? So ang ginawa natin, chinik natin yung backlight ng backlight tester. Yung problema kasi, kung check natin to ng backlight tester natin, no? Walang yan, dahil dyan nagka-problema pa tayo. Iwan ko lang kung anong reason kung bakit kapag chinecheck mo siya ng backlight tester, tatanggalin mo yung itong power supply board kasi dito galing yung supply ng backlight niya. So tatanggalin mo siya, tapos tutusukin mo yung kanyang plus minus. Normal naman yung kanyang ilaw. So yung kaibahan ng Samsung kasi, pinag-aralan kasi natin yung board na to kasi medyo napakahirap ng mga troubleshooting or napagdaan natin sa unit na to, no? Nabot tayo ng 2 araw. Problema nito, kung tutusukin mo yung socket niya na papuntang backlight, tanggal yung board, yung socket mismo dito. Pag tutusukin mo siya ng backlight tester, iilaw siya. Yung kabilang side, 26 volts. Kasi yung design na to, iba yung design na to, hindi siya tulad ng mga normal na LED TV, no. Isang linya, dalawang linya plus minus, 26 volts, isang strip yung dala niya. Tapos yung dalawang linya, dalawang strip yung kanyang gamit. So kung titingnan mo yung kanyang circuit dito, parang naka-series lang siya, naka-series parallel siya. Kung i-test mo yung isang side ng plus minus, 26 volts, isang strip lang. Yung kabilang side naman 53 volts kasi dalawang strip yung pinagsama doon. So kapag nakakabit na to, parallel series na yung kanyang connection. So kailangan talagang pag-aralan natin yung circuit nito kasi kung pagpapasihan natin yung mga standard na backlight or yung source ng backlight, iba siya iba tong Samsung na to. So medyo sumakit yung ulo natin, no? So yun nga, tinesting natin yung kanyang backlight tester, yung kanyang backlight mismo gamit yung backlight tester natin. Normal yung ilaw. Umiilaw siya lahat. Yung tatlong strip niya, umiilaw siya. So ang ginawa ko, binaklas ko na lang yung panel natin, tapos yung backlight. Ito yung kanyang backlight, binaklas natin. Kung i-test mo to ng backlight tester, iilaw lahat yan. Iilaw siya lahat. Pero kapag ikabit mo na, pag susuplayan mo na sa board, yung board na yung gagamitin natin, pumipitik lang yung kanyang ilaw. So pagtanggal ko, tapos tinest ko siya actual, tininan ko talaga kung saan nanggagaling yung kanyang spark. Dito pala sa hinayupak na to, merong spark dito. So kinuskus na po natin yan kasi akala ko na kaya pa na kuskusin, tanggalin yung carbon niya, yung pitaanan ng spark. So nung kinuskus siya, tinanggal ko yung copper dito na merong spark, tapos nag-jumper na lang ako papunta dito. May biglang pumitik at hindi na talaga nakailaw yung backlight natin. So kung i-test natin siya ulit ng backlight tester, test natin siya ulit. Kahit pagsamahin mo pa yan or isa-isahin, iilaw yan lahat. Yun yung nagpasakit sa ulo natin, yung hinayupak na to. Buti na lang at nadali natin, no. So yung ginawa ko is pinalitan ko na lang lahat ng backlight strip. So pinalitan ko na lang lahat. Eto na, kinabit ko na siya. Then yung unang pagbaklas ko pala nito is tinanggal ko yung kanyang panel, tapos kinuskus ko niya ng adhesive. May technique pala dito. Ngayon ko lang to na experience. Hindi mo na pala kailangan na kukuskusin yung kanyang adhesive dito. Wait lang, mamaya lang, babalik rin natin to, basta sara ko lang to. Explain ko sa inyo kung ito, diretso na lang tayo. Ayan, nakita nyo yan, frameless po yan. Frameless po yan. Unang baklas natin nito, hindi ko kasi alam kung pwede pa siyang tanggalin kasama yung kanya frame. Hindi na kailangang tanggalin yung panel mismo So nabalik na po natin yan. Binalik na po natin. So binaklas natin siya ulit kasi hindi natin nakuha sa unang trouble. Binaklas natin siya ulit.
Ito pala, pwede pala siyang tanggalin kasama ng panel, kasama ng frame na to ng itim. Mababaklas mo siya. Ito, tatanggalin mo rin yung clip dito. Mababaklas mo siya kasama yung frame. So hindi ka na mahirapan. Medyo kasi, kapag ganito, mga frameless, napakahirap niyan. Mahirap yan gawin kasi nga tatanggalin mo yung kanya adhesive tapos magkabit ka pa. And kailangan mo talagang sakto yung pagbalik mo kasi kapag naging naging akma dito sa kanyang frame, uumbok yan, masisira po yan. Ayan. Napakapangit na po may balik yung kanyang frame dito sa may baba. So kailangan talagang saktong-sakto yung bawat corner niya bago mo ilapag. Kasi kapag nakadikit na yung adhesive nito tapos hindi pala siya align, ayun, backlash ka naman ulit. Yun yung pinakamahirap, yun yung pinakamatagal na trabaho. So yung ginagawa namin dito, dapat dalawang tao talaga. Bawat corner, bawat sulok, bago natin, unahin natin yung dalawang sulok dyan sa may bandang taas. Saka natin pababa. Pwede rin dito muna mag sight sa baba. Pero kami, dito sa may bandang taas. Lagay muna natin, kung saktong-sakto na dito, dahan-dahan namin yung kabilang side, lalagay dito. Kung akma ba sa kanyang frame, di pa siya uumbok din yung kabilang side naman. Yun yung ginagawa natin, no? So dito ngayon, na-resolve na po natin yung problema. Papalitan natin lahat ng backlight. Ang problema ngayon, yung problema na-encounter natin bago natin to nagawa. Kapag ito palang sakit na to, be careful sa sakit na to. Kapag tinatanggal balik mo yung kanyang power supply, maglo-lose contact po yung sakit na yan. Yun yung isa sa nagpapahirap sa atin. Ito yung experience ko. 2 unit na yung experience ko. Tinanggal ko yung power supply mismo kasi chinek ko yung backlight. Siyempre, tutusukin mo yung kunting dito, yung kanyang socket. Pag tusok mo yan, pag maibalik mo na yung power supply, maglo-lose contact na po yan. So, ang ginagawa natin, hinahinangan po natin, meron to hindi natin tanggalin kasi meron na siyang nakalock na kasi natin yan. Ang gagawin natin, para hihigpit siya ulit, yung mga terminal dyan, ng board na to, hihinangan mo siya ng konti. Hinangan ko siya ng konting lead, para kapag balik mo, magkukontak na yung kanyang connection. Kasi yung unang nagawa natin dito is napakahirap, na sumakit yung ulo kasi naglo-lose contact. Kung bakit siya naglo-lose contact na saktong-sakto naman yung clip natin. Ang dahilan kasi kapag naglo-lose contact to kasi nga yung tanggal balik, yun yung problema sa unit na to Yun yung ganyang problema talaga. So sara ko lang, babalik rin natin para makita natin yun ng may display ng unit natin. Ayun So ito na po yung finished product natin smooth. So makinis yung kanyang screen. So buti na lang pagtanggal balik natin kasi tinanggal natin yung frame. So bago na po yung adhesive nito. Bago na po yun kasi binaklas nga natin yan. Akala ko na So first time kasi natin experience na kanito na pwede pala siyang tanggalin na hindi na tatanggalin yung panel mismo. Kasama na lang ng yung frame na to. So to experience kasi yan. First time natin na-experience So ngayon, meron tayong experience. Sa susunod nating gawa, meron tayong tanggap na ganito. Hindi na tayo mahihirapan. Ayan all goods na. Ayan. So, hanggang dito lang siguro yung video natin mga paps. Sana kahit paano ay may nakuha kayong idea o napulot yung idea sa ating ginawa ngayon sa video natin ngayon. And make good videos always. And this is your service Ryan Cruz Tech. See you in our next video. Bye.